Hallelujah! Isang malakas na palakpakan para sa ating Panginoon. Hallelujah! Babasahin po natin sa John chapter 4, verse 1 up to 26. Hallelujah! So babasahin po natin. This is in connection with the International Women's Celebration Month. So babasahin po natin yung about the Samaritan woman. Jesus talks with the Samaritan woman. Now Jesus learned that the Pharisees had heard that he was gaining and baptizing more disciples than John. Although in fact it was not Jesus who baptized, but his disciples. So he left Judea and went back once more to Galilee. Now he had to go through Samaria. So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" His disciples had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" For Jews do not associate with the Samaritans. Verse 10, Jesus answered her, "If you know the gift of God and who it is that asked you for a drink, you would have asked him, and he would give him you living water." "Sir," the woman said, "you have nothing to draw with, and the well is deep. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his livestock?" 13, Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life." Verse 15, the woman said to him, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." He told her, "Go, call your husband and come back." "I have no husband," she replied. Jesus said to her, "You are right when you say that you have no husband. The fact is, you have had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true." Verse 19, "Sir," the woman said, "I can see that you are a prophet. Our ancestors worshipped on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem." Verse 21, "Woman," said Jesus, "believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from Jews. Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshippers that Father seeks. God is Spirit, and His worshippers must worship in the Spirit and in truth." The woman said, I know that Messiah, called Christ, is coming. When He comes, He will explain everything to us. Then Jesus declared, "I, the one speaking to you, I am He." Hallelujah. Salamat sa iyong salita, Panginoon. Manalangin po tayo. Yes, we praise God. Tunay na Ikaw ang Diyos ng mga Diyos at God of all gods. Hallelujah, Lord Jesus. We praise you. Salamat sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga Ikaw, Panginoon, ang aming sinasamba, pinapupurihan at pinasasalamatan at niluwalhati sa umagang ito, Panginoon. Lord, as we hear your message, Panginoon,
Please help us, O Lord, to be holy. As you said to your scripture, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magsamba at magpupuri sa iyo, Panginoon. Malasap namin ng marudog ang iyong kaningingan at ang iyong pag-ibig, Panginoon. Tunay kang ang Diyos, Panginoon, because your love endures forever, Panginoon. Salamat sa iyong free gift of salvation. Salamat, Panginoon. Lord, as we listen to your words, Panginoon, we lift up this group into your presence, that the Holy Spirit will control us, Panginoon. At tinataas din na po namin ang aming mensahero sa umaga. Ito, Panginoon, give him the wisdom, the knowledge, and understanding, Panginoon. Give him the boldness, Panginoon, so that he will express your message, Panginoon, with boldness, Panginoon. Hide him in the altar, Panginoon, of the Calvary. Over him, Panginoon. We ask this through Christ our Lord. Everybody says, Amen. Hallelujah. Pwede po tayo maupo. Hallelujah. So, kilala niyo ba ang Diyos natin? Amen. Sabi ni Jesus, di ba? Nag-worship tayo ng ating kilalang Diyos. Kilala natin kung sinong Diyos natin na ating sinasamba. Hindi kayo mga taga-Samaria na nag-worship ng hindi kilalang Diyos. Wino-worship yung mountain, no? So, this day, ang aking tatalakayin ay tungkol sa mga bansag, mga katawagan, mga palayaw. Dahil napansin natin sa kwento kanina, ang mga Samaritans at mga Hudyo ay medyo may hindi magandang relasyon. Nag-aaway-aaway sila, no? So, nagkakaroon ka bansag tuloy. Hudyo ka, ay, Samaritan ka. Ganon, no? So, yung mga bansag na yan, mga katawagan, mga palayaw, ay kuminsan maganda siya, no? Magandang katangian. Yan ay dahil sa magandang katangian na pwedeng ipagyabang ng isang tao. Ang bawa, maganda siya. Ay, si Bebeng ganda. Ay, maganda ako. Ito siya. O kaya, masama naman, pangit na katangian na ikinakahiya. Ay, bawa, si Bebeng kirat. Si Bulbukol. So, gano'n, no? So, naging katawagan siya, no? At dahil dyan, yan ang naging ugat ng mga kasinungalingan at pamutya, which is hindi dapat natin gawin. Dahil tayo ay nilikha ng Diyos na pantay-pantay sa kanyang paningin. So huwag tayong mangutya. Siguro maganda kung puros maganda yung lalabas sa ating bibig. Yun naman ang gusto ng ating Panginoon, no? So, tignan natin background ng mga Samaritans. Bakit ganun? Bakit medyo masama yung relasyon nila? Si Isaac, na anak ni Abraham, ay may dalawang anak. Si Esau at si Jacob. Na si Jacob naging Israel, di ba? Si Esau ay nag-asawa ng Samaritan. At kinagalit ni Rebecca. Yung kanyang Rebecca ba yung asawa niya? So, kinagalit ng nanay, pati ni Isaac. So, hindi pinagpala si Esau dahil nga nag-asawa ng Samaritan. Pero yung kwento dito, ay parang kabaligtaran ng Good Samaritan. Naalala niyo yung kwento ng Good Samaritan? Na kung saan may isang Hudyo na hinold up, tapos hinubaran, binugbog, nakita ng isang Samaritano, ang ginawa, ginamot niya, pinatira sa hotel, siya nagbayad ng bill ng hotel. Diba? So, ibig sabihin nun, kahit na ano man yung lahi mo, kahit na kayo magkaaway, kung ikaw ay talagang minamahal mo yung kapwa, gagawin ka ng mabuti. Ganun yan, no? So, dito naman, yung babae, yung Samaritan woman, humingi si Jesus Christ ng tubig. Binigyan ba niya ng tubig? Ano pa sino? Nagbigay pa siya ng tubig. Pinainom ba yung babae si Jesus Christ? Hindi, di ba? Anong ginawa niya? Kinutya pa nga niya eh. Wala kang pang-igyum ng tubig. Wala kang baso na gumagamit dahil malalim ng tubig. Tapos sabihin mo na, mas nakila ka kay Jacob na nagbigay ng balon na kung saan dyan kami umiinom, pati mga alagang hayop. Yun sabi ng Samaritano.
kinutya niya si Jesus Christ. Pero anong nangyari? Instead na magalit si Jesus Christ, alam niya kasi na yung babae, alam niya, di ba? Kilala niya yung babae. Jesus is God, kaya omnipotent yan, no? Lahat alam niya, all-knowing. Alam niya kung ano ka. Alam niya na yung babae ay uhaw. Hindi physical sa uhaw, ha? Uhaw na yung uhaw sa tubig. Napansin niyo, di ba, yung babae, umagim ng tubig, tanghaling tapat. Sa Samaria, sa Judea, Galilee, ay mga disyerto yan. Tanghaling tapat, ibig sabihin, mapapasok kapag ikaw ay maglalakad papuntang balon. Iigib ka ng tubig tanghaling tapat. Usually, nag-igib sila 3 p.m. onwards. Kasi nga, masyadong mainit. Pero, iniis niyang maglakad, papunta doon sa balon, para kumuha ng tubig, kasi nga, meron siyang bansa, siguro, na nakakahiya. Which is yun nga, meron siyang naging asawa na 5. Na yung kinakasama niya ngayon ay hindi pa niya asawa. Ganun yun, no? So, makikita natin na uhaw siya sa pagmamahal ng isang asawa. Merong space yung kanyang puso na kailangan malagyan. At yun yung uhaw din siya sa kalinga ng pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Kaya nung si Jesus Christ nandun siya, instead na pagalitan niya o sermonan niya yung babae, anong ginawa niya? Lalo niyang pinaigting yung uhaw ng babae. Sinabi niya na, kung kilala mo ang Diyos mo na nagsasabi sa'yo, at ako ay humingi dito, ay bibigyan mo ako ng tubig. Dahil ang tubig na ibibigay ko ay tubig na hindi ka na mauuhaw. Ito yung tubig na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Ano yun? So instead na si Jesus Christ ay magalit, hindi siya nagalit, hindi niya kinutya yung babae, kundi sinabi niya, pinakita niya na siya nga ay Diyos. Ano sabi niya? Umalis ka dito. Tawagin mo yung asawa. Ano sabi ng babae? Wala akong asawa. Oo, alam ko, sabi Jesus Christ. Dahil yung kinakasama mo ngayon ay 5 na, at yung ngayon ay hindi mo asawa. Most likely, yung kinakasama niya ngayon dito ay hindi yung Samaritan, hindi niya kalahin. Most likely, yun ay isang Hudyo. Kaya nahihiya siyang makisalamuha sa mga tao. Kaya siya ay pumunta tanghaling tapat para mag-igib. Hindi siya nagkikisabay sa mga nag-iigib doon. Ganun yun. So, para mabawa yung kanyang uhaw, yung uhaw sa puso niya, yun nga, sinabihan siya ni Jesus Christ. Ang ibibigay ng tubig ay isang tubig na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Hindi ka na babalik dito para ikaw ay iigib ng tubig, sabi niya. Yung babae dito is more of physical yung kanyang sinasabi. Yung pagkauhaw ng kanyang katawan, no? Pero si Jesus Christ naman, sabi niya, ito yung buhay na walang hanggan. Hindi ka na mauuhaw. Sabi niya, no? So, ang pa dito, sana ay magkatulad tayo ni Jesus Christ na pag tayo ay kinukutya, ay hindi tayo nagagalit, hindi tayo nag-retaliate, kundi mas lalo natin siyang mahalin. Okay, napansin natin, di ba? May mga religion na iba yung turo na pag nakilala mo, kukutyain yung religion mo, di ba? Yung paniniwala mo. So pagka ganun, instead na magaling ka sa kanila, huwag ka na magaling, huwag makipag-away. Ang gawin natin ay, gawin natin, antayin natin na ipakita natin pagmamahal para yung kanilang puso ay mga hipon ng ating Panginoon at sila ay mapunta sa tamang daan. So pag nangyari to, ano ba nangyari nung before we proceed, no? Ano nangyari? Nung umalis yung babae, pumunta siya ng bayan, siya yung unang marites ng document, no? Pumunta siya ng bayan, pinagkakalat na siya ay na-meet niya si Jesus Christ na Bisaya. Kaya anong nangyari? Lahat ng mga kalalakihan doon, nagtungo kay Jesus Christ at nagpabautismo at
hiniling na si Jesus Christ ay mag-stay sa kanila. At yun nga, ayon sa sulat ni San Juan, ay nag-stay si Jesus Christ ng 2 days doon para turuan sila ng tamang katuruan. So dito makita natin na yun nga, maganda yung ma-recognize mo kung sino yung Diyos mo talaga na yung i-worship at ma-i-share sa iba. So sana, tanggalin natin yung mga labels natin na yan, yung pagbibigay ng bansag sa tao. No? Dahil sometimes, ayan ay nag-create ng problema, ng kasinungalingan. Instead na magmahalan tayo, ay nagkakaroon tayo ng pagkahati-hati, pag-grupo-grupo, kung saan dapat tayo maging isa, no? Isa sa para kay Kristo. Kaya sana ay yung living water na pinangako ni Jesus Christ ay ating matanggap. Kaya nang pinangako niya sa Samaritan woman. At paano natin gagawin yun? We have to confess for our sins. We have to pray na tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Dahil pag nangyari yun, ay ikaw ay for sure papatawarin ka ng ating Panginoon dahil God is faithful. He is waiting for you to repent for your sins. Ano mangyayari pag nangyari? If you repent for sins, healing will come. Lahat ng mga karamdaman natin ay mawawala. Naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo na ang karamdaman niya mawawala? We must name it because Jesus Christ already took our illness. Nasusulat yan na siya ay darating upang kunin ang lahat ng karamdaman natin. Ang ating kalungkutan ay tatanggalin ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, nasa ngayon mo tatanggapin mo na ikaw ay gagaling na. Gusto niyo ba gumaling? Gusto ba natin gumaling? Wala ata kayo sakit. Gusto niyo gumaling? Amen, di ba? Lahat tayo may dinaramdam, may karamdaman. Dahil yan ay resulta ng ating mga kasalanan. So, gagawin natin ganito, no? Yun na. Sinong gustong gumaling dito? Okay? Yung mga gustong gumaling mamaya, magpapahit ako ng langis, hindi ko kailangan yung mangingisay ka. Hindi ko kailangan yung matutumba ka. Ha? Because, pag tinanggap mo si Jesus Christ, gagaling ka. Through prayers. Panahin po tayo. Heavenly Father, maraming salamat po sa iyong pangakong buhay na walang hanggan. Sa tubig na hindi kami mauuhaw. Sa tubig na papawin ang aming uhaw. At sa kagalingan na binangako mo sa amin, O Lord. Tulungan mo kami na maging karapat-dapat sa iyong kaharian, O Lord. Lahat ng mga sakit, lahat ng mga karamdaman na naramdaman ng aming mga kapatiran dito, ikaswa, kasap, Lord. Lahat ng mga hypertension, aalis niyan. Lahat ng mga rayuma, lahat ng mga pagkakalimot, lahat ng mga sakit sa puso, mga schizophrenia, mga pagkabalisa, mawawala niya sa pangalan ni Jesus. Sa katahimikan ng puso, ng isip, ng mga kapatiran, tanggalin mo, Lord. At higit sa lahat, i-bless mo sila. Pagyamanin mo sila sa kanilang mga kabuhayan. Dahil yun lamang ang tanging paraan para sila yung dumigaya at makatulong sa kapwa ng Lord. This we ask through Christ, our Lord. Amen. Okay, so